Sa episode ngayong gabi, papasok tayo sa mga anino ng Japan, kung saan nagbubukas ang dalawang nakakabagabag na kwento. Sinasabi nilang parehong nilalabo ang hangganat sa pagitan ng tahimik na pagtigil overnight at isang bagay na mas madilim. Dinadala tayo ng unang kwento sa lungsod ng Kyoto, sa loob ng isang lumang Machiya townhouse na ginawang Airbnb. Sa labas, mukha itong tanawing pang postcard. Sa loob, may mga bulong itong dala, mga alaalang mas gugustuhin ng mga bisita na kalimutan. Tinawag nila itong isa sa pinakadilalakbayan ng multo sa Kyoto. Isang lugar kung saan nagtatago ang isang hindi mapakaling presensya sa likod ng kagandahan. Tatami mats, mga haliging sidar, at mga papel na shoji door na humihinga kapag may hangin. Lahat ay tila perpekto hanggang pagsapit ng gabi. Doon nagsimula ang langit-ngit. Hindi ito basta-bastang ugong ng matandang bahay na humuhupa. Ito'y pantay, sinusukat ng mga yapak mula entrada papuntang kusina, sa kapababa sa pasilyo tungo sa mga silid tulugan. Nanumpa ang mga panauhin na ang tunog ay umiikot na parang ronda. Nawari ang bahay mismo ay mayroon nang nakatira sa loob. May ilang manlalakbay na nagkibit balikat. Ngunit may iilan na nakasaksi ng mga bagay na gumagalaw sa harap ng kanilang mga mata. Isang tasang tsaa na dumudulas sa ibabaw ng mababang mesa. Ang shoji na dumidulas paloob na parang may humihila kahit walang kamay. At saka naroon ang mga yapak. Malalambot na tinig ng mga geta sandal na humihinto mismo sa harap ng pinto. Naghihintay. Dito nagsisimula ang ating kwento. Nagsisimula ang kwento sa isang magkasintahang naghahanap ng kakaiba sa kanilang paglalakbay. Nais nila ng higit pa sa makintab na pader ng hotel, higit pa sa inaasahang ngiti ng mga clerk sa front desk. Ang pagpunta nila sa Kyoto ay dapat malubog sa tradisyon, madama ang tahimik na indayog nito, at mamuhay saglit sa isang bahay na waring nakapreserba ang mismong oras. Kaya sila napunta sa Machiya. Mula sa labas, maaari mong akalaing hinango ang townhouse mula sa isang lumang limbag. Mga bintanang kahoy na may parilya, kupas ngunit may angking saya. Isang makitid na parol na nakasabit sa entrada, bahagyang sumasayaw na parang bumabati. Ang hangin ay may bahid ng sidar at lumang ambon. Nang idulas ng host ang pinto at yumukod ng mababa, ang unang impresyon ay init ng pagtanggap. Tatami ang sapin sa sahig. Mga shoji screen ang humahabi sa pader. At sa tokonoma ay may payak na florera na may maingat na inayos na bulaklak ng plume. Mahinahon ang pananalita ng host. Maingat ang bawat galaw. Ipinaliwanag ang mga patakaran. Iwan ang sapatos sa pinto. Maglakad ng magaan sa banig. Ituring ang bahay na para bang humihinga. Tumango ang magkasintahan. Nabighani sa gawi ng lumang mundo. Ngunit may kasama itong kung ano, isang bigat sa tinig ng host, na para bang higit pa sa asal ang dala ng mga salitang iyon. Nagtigil siya sa bungad bago umalis. Muling yumukod at pinaalalahanan silang ikandado ang pinto. Pagkaraan, iniwan niya silang tahimik habang ang dapit hapon ay dumadagundong sa mga bintana. Payak ang layunin ng pamamalagi, maranasan ang Kyoto sa pinakatunay na paraan. Balak nilang magising ng maaga, maglakad sa makikitid na eskinita, sumimsim ng matcha sa mga tea house, at gabi-gabi ay bumalik sa sarili nilang piraso ng kasaysayan. Ang Machiya ay tila kayamanang pabulong, ang kwento ng mga ninuno, at nagdaang mga panahon. Ngunit habang lumulubog ang araw, humahaba ang mga anino sa mga sulok, at ibinubunyag ng bahay ang ibang muka. Hindi pangkaraniwan ang katahimikan sa mga silid. Sobrang sinadya, parang pinipigil ng bahay ang hininga nito. Kapag humihinga ang mga papel na screen sa ihip ng hangin. Para itong buntong hininga ng kung sinong nasa kabila ng tanaw. Ang mga haliging kahoy ay umuungol hindi dahil sa edad, kundi sa mabagal na ritmo.
parang may bigat na dahan-dahang ikinakarga sa itaas nila. At dumating ang unang langit-ngit ng sahig. Mahinang diin. Waring may talampakang tumuntong malapit sa entrada. Nagkatinginan ang magkasintahan. Itinaboy ang kaba bilang kapritsyo ng matandang gusali. Marami namang ganoon sa Kyoto. Inilabas nila ang maliliit na bag. Inayos ang mga sapatos ng pantay at ang mga dulo ay nakaharap palabas, gaya ng bili ng host. Tila magalang ang kilos, kahit hindi nila maipaliwanag kung bakit ganoon kahalaga. Naghanda sila ng tsaa sa maliit na kusina, at ang mahinang kalansing ng porselana ay lumulutang na mas malakas kaysa nararapat sa hungkag na katahimikan ng bahay. Nang umupo sila sa mababang mesa at sumimsim ng mainit na tsaa, unti-unting lumago ang panlalamig ng loob. Hindi na parang postcard ang bahay, parang nagmamasid. Parang mas manipis kaysa papel ang shoji. Parang hindi matibay ang mga pader tulad ng nararapat. Bawat inggit, bawat gasgas, bawat malayong ugong ay dumadalangin na parang mensahe. Nagsasalita ang bahay, hindi lang sa mga salita. Sinubukan nilang pagtawanan. Sinabi nilang ito mismo ang hinanap nila. Tunay at masining na pamamalagi sa lumang Kyoto. Ngunit nanatili sa likod ng isip ang isang tanong. Paano kung hindi lang sila ang naroon? Paano kung ang pamamaalam ng host ay hindi pa alam, kundi pagsalin ng pagbabantay sa kung anong hindi nakikita? Saka pa lang nagsisimula ang gabi. Lumipas ang unang oras sa loob ng matsya nang walang aberya. Dahan-dahan silang kumilos. Sa makikitid na silid, hinangaan ang karpinterya. Kung paanong kumikislap ng ginto ang mga papel na pinto kapag may parol na dumaan sa labas. Sandaling parang bumalik sila sa ibang siglo. Ngunit habang lumalalim ang gabi, nag-iba ang kahulugan ng pagbalik sa nakaraan. Parang hindi na sila panauhin. Parang sumisingit sila sa buhay ng iba. Unang palatandaan, ang mga sahig. Akala nila, unay wala lang, lumang kahoy. Hubuga ng hangin. Ngunit hindi pa urong sulong ang tunog. May pintig. Isang langit-ngit sa entrada. Tahimik. Makalipas ang saglit. Isa pa. Mas malapit sa kusina. Napatigil ang dalawa. Nakataas ang tasa ng tsaa sa kalahati. Nagpatuloy ang tunog. Mabagal. Sinusukat. Parang may dinakikitang umaalinsunod sa panggabing ruta. Ibinaba nila ang mga tasa at nakinig. Mabigat ang hangin. Parang nakadikit sa tainga. Bawat ugong ng biga, bawat antanda ng sahig ay may karga. Humakbang ang mga tunog pababa ng pasilyo, papalapit sa silid na kinaroroonan nila, at biglang tumigil. Patay na katahimikan. Tanging huni ng hangin sa labas ng manipis na pader ang natitira. Nagkatitigan sila, naninigas, naghihintay. Walang gustong maunang magsalita. Sa huli, bumulong ang lalaki. Luma lang ang bahay. Gumagalaw ang kahoy. Walang paniniwala sa tinig niya. Pero kumapit sila sa paliwanag na iyon. Nagpatawa ng kaunti. Nagkunwaring payapa. Pero hindi pa tapos ang bahay. Sa mababang mesa na kinalalagyan ng mga tasa, may gumalaw. Hindi malaki, pero sapat para mangamba. Dumulas ang isang tasa sa makintab na ibabaw. Unay mabagal, saka 3 pulgadang tuloy-tuloy. Wari may dinakikitang nagtulak. Nag-iwan ng porselana ng manipis na guhit ng hamog, parang bakas ng suso. Pareho nila iyong nakita. Walang hangin, walang tabingin ang mesa, walang paliwanag. Nanginginig ang kamay ng babae nang hawakan niya ang tasa at ibinalik sa dating pwesto. Tahimik muli ang bahay na para bang nagmamatyag. Bumubulong ang lalaki tungkol sa panginginig na baka nakaapak sila sa sahig at nagdulot ng paggapang. Ngunit pati ang kanyang mga mata ay nagtaksil. Nakita niyang gumalaw ang tasa ng kusa. Humaba ang katahimikan. Mula naman sa shoji door ay may bahagyang kaluskos. Hindi pagbukas.
hindi pagdulas, kundi pagyuko paloob na parang may umasa sa papel mula sa kabila. Bahagyang yumuko ang kahoy. Umingit, kumaluskos ang papel. Nang idulas ng lalaki ang pinto, walang tao sa pasilyo. Tanging aninag ng dilaw na ilaw ang naroon. Sinikap nilang magpatuloy. Inilatag ang kumot sa tatami, magkalapit na parang proteksyon ng lapid. Tila muling huminahon ang bahay, parang nang aasar sa pagpayapa. Nagkatinginan silang kinakabahan. Bumulong na pagtatawanan nila ito kinaumagahan. At pagsapit ng 12:00, nagsimula ang mga yapak. Malalambot, maririnig na malinaw, ang galaw ng mga geta sandal na kumatok sa kahoy. Hindi mabigat, hindi apurado, sukat. Tumuloy ang mga hakbang sa labas mismo ng silid na kinaroroonan nila, sa kabila lang ng manipis na pader ng papel. Pinisil ng babae ang kamay ng kanyang kasama. Baon ang mga kuko. Nilunok niya ang kaba. Bumulong. Wala yan. Manahimik lang tayo. Nanatili roon ang mga yapak, hindi gumagalaw. Lumapot ang katahimikan hanggat sa bumulong ang babae sa pinto. Basag ang boses. Panauhin lang po kami. Wala po kaming masamang intensyon. Una, walang nangyari. Sakaya, warito oy tugon. Umurong ang mga yapak, pabalik sa pasilyo. Lumuwag ang dibdib nila. Marupok at nanginginig. Ngunit bago pa sila makahinga ng maluwag, muling umalingaw-unggaw ang tunog. Hindi na mula sa pasilyo. Mula sa sulok ng silid, malapit sa tokonoma kung saan nakasabit ang lumang litrato ng pamilya sa alikabok na balangkas. Bumalik ang mga yapak. Ngunit ngayon, nasa loob na. Ang tahimik at perpektong pamamalagi sa postcard ay naging ibang bagay. Parang alam na sila ng bahay. Nanigas ang magkasintahan, kumakabog ang puso, nakatitig sa malabong tokonoma kung saan ang mga anino ay parang humihinga. Lalong nagpilit ang tanong, may kasama ba silang hindi nakikita sa matya? Hindi agad naglaho ang mga yapak sa tabi ng tokonoma. Nagtagal ang mahinang bigat sa tatami. Saka naglaho, parang tumigil ang sinumang naroon. Hindi nangahas, huminga ang dalawa. Nakatitig sila sa litrato. Isang lumang retrato ng pamilyang suot ang kimono. Matitigas ang anyo, malabo dahil sa panahon. Manipis ang alikabok sa balangkas, bagaman malinis ang iba. Parang walang nangahas pang himasok dito. Lumipas ang minuto. Wala pa ring nangyayari. Sa wakas, bumulong ang lalaki. Halos di marinig. Imahinasyon lang natin. Ngunit habang sinasabi niya iyon, parang kumikirot ang katahimikan. Mabigat at sinasadya. Doon biglang kumurap at namatay ang parol sa entrada. Nabaon ang silid sa mas malalim na dilim. Tanging sinag ng buwan sa shoji ang liwanag. Pilak at malamig. Kumapit ang babae sa braso ng lalaki. Alis na tayo. Pakiusap. Nais niyang pumayag. Ngunit yamang karangalan. O takot na mapagkatawa ng kakatwa. Ang pumigil. Pusil lang, git niya. Bagaman walang modernong switch ang matya at walang kable na makapagpapaliwanag. Habang gumagapang ang minuto, may mga bagong tunog. Mula kusina, mahinang kalansing ng porselana. Wari may inihahandang tasa. Isang kahon na dumudulas. Mahinang agos ng tubig, kahit mahigpit na nakasara ang gripo. Parang may mahinahong paghahanda na parang may ibang nag-aasikaso ng sarili nilang mga panauhin. Hindi na kinaya ng babae. Bumangon siya, idinulas ang shoji at sumilip sa pasilyo. Walang tao sa mga tabla, ngunit nagambala ang hangin. Parang may kakadadaan lang. Sumingaw ang amoy ng insenso. Matamis, di pamilyar. Bagaman wala silang sinisindihan. Doon nila napansin ang kapitbahay. Sa kabila ng makitid na kalye, sa maliit na bintana ng isa pang townhouse, nakatayo ang isang matandang babae. Nakabigkis ang anino sa mahinang ilaw, hindi gumagalaw, nakasilip ang mukha sa dilim.
Nang mapagtanto niyang napansin nila siya, mabilis niyang isinara ang sarili niyang shoji. Matinis ang tunog. Nawari sa ay nagsasabing, "Huwag ninyo akong idamay." Mas mabigat pa sa salita ang kilos na iyon. Alam niya. At ayaw niyang makisangkot. Nagkatinginan ang magkasintahan. Umabot na ang takot sa kanilang dalawa. Pinilit muling tumawa ang lalaki. Ganoon talaga sa lumang kapitbahayan. Ngunit nanginginig ang mga kamay niya habang pinipirmi ang sapatos. Nakaharap palabas tulad ng bilin. Hindi na iyon basta galang, parang pananggalang. Mabilis ang sumunod. Sa katahimikan ng pasilyo, kumaluskos ang litratong pangpamilya. Hindi nila nakita itong gumalaw. Narinig lang ang gasgas ng kahoy sa pader. Nang lumingon sila, bahagyang nakatagilid na ang balangkas. At ang mga mukha sa loob, bagaman kupas, tila nag-iba. Ang mata ng patriarka, dating kalahating pikit, ngayoy wari mas mulat, mas matalas. Nakatitik, napasinghap ang babae, natakpan ang bibig. Sumugod ang lalaki, determinado na ituwid ito at ibalik ang kaayusan. Ngunit bago niya ito mahawakan, humaginit ang malamig na hangin sa Tokonoma. Pinakalog ang mga papel na pinto. Kumislot ang apoy ng maliit na kandilang kanilang sinindihan sa katuluyang namatay. Bumulusok sila sa halos kadiliman, ang pilak na buwan ng tanging tabak ng liwanag. Parang nabuhay ang bahay. Umuungol ang sahig sa alon. Wari maraming paa ang umiikot. Mula sa itaas ay may pumalakpak na tunog. Sa kadraging, parang may mabigat na hinihila. Pero ang matya ay walang ikalawang palapag. Walang nakikitang atik. Basag ang tinig ng lalaki. Sinusubok tayo nito. Namutla ang babae. Gusto na niyang tumakbo. Ngunit saan? Sa madilim na eskinitang Kyoto? Bitbit ang hilakbot? O manatili? Umaasang mawawala ng interes pagsikat ng araw? Doon biglang dumulas ang shoji sa entrada. Hindi todo. Isang manipis na siwang. Isang guhit ng malamig na hangin. Sa kabila, aninag ng isang figura. Walang higit sa aninong nakapwesto sa liwanag ng parol sa kalye. Hindi gumalaw, hindi nagsalita. Naghintay lamang. Nanigas ang dalawa. Nakatitig sa siwang. Dahan-dahan, muling sumara ang pinto. Babala ba iyon? O pangako, nagbigay ng sagot ang bahay. Hindi sila nag-iisa. Hindi kailanman. Ngunit nanatiling nakatago ang tunay na anyo ng kanilang dinakikitang host. Nakatirik pa ang tensyon. Malayo pa ang umaga. Hindi na matiis ang katahimikan matapos sumara ang shoji. Nakaupo ang magkasintahan sa tatami. Mababaw ang hininga. Naghihintay sa susunod na tunog. Ngunit sa halip na gumaan, lalo pang bumigat ang hangin. Parang may di nakikitang kamay na dumadaganan. Bumulong ang babae na umalis na sila. Tumango ang lalaki. Naglaho na ang kumpiyansa. Tumayo sila. Dahan-dahang tumawid sa banig. Ngunit sa may entrada, ipinagkanulo sila ng sahig. Malakas na crack ang pumunit. Umalingaw-ngaw sa buong bahay. Mabilis na bumalik ang mga tunog. Hindi na mabagal, kundi mabilisan, paikot. Mula kusina, mula pasilyo, mula sa likod ng mga pader. Nagsiikot ang magkasintahan, magkayakap, pinagmamasdan ang gumagalaw ng mga anino sa likod ng papel na screen. Malalabong hugis, matangkad at payat. Dumadaos-dos na parang nagroronda. Sumunod ang mga tinig, mahihinang bulong na nagsasapawan. Di maulinigan, ngunit may layunin. Tinakpan ng babae ang tainga, umiling. Pero ang mga bulong ay mula sa loob ng bahay. Mismo, sumisingaw sa pader. Bumabangon mula sa hig. Tumutulo mula kisame. Sumigaw ang lalaki. Upang tabunan. Ngunit kinain agad ng bigat ng hangin ang kanyang boses. At biglang bumagsak ang lumang litrato sa Tokonoma. Nagkapira-piraso ang salamin sa tatami. Kumikislap sa sinag ng buwan. Napaatras sila, nakatitig sa litratong nakabilad. Ang mga mukha ay malabo, hindi na dahil sa alikabok, kundi dahil sa mga sariwang guhit ng kahalumigmigan na dumadaloy sa printa. Parang umiiyak ang mga nasa loob.
Mas matalas ngayon ang kanilang mga mata, tuwid ang tingin sa dalawa. Napasigaw ang babae, nabulagta. Dagling nilapitan siya ng lalaki at naramdaman ang pagbulwak ng tatami sa ilalim. Napatingin siya, umumbok ang hinabing banig, parang may tumutulak mula sa ilalim. Hinila niya ang babae. Umatras sila sa sulok. Tumigil ang umbok. Ngunit malinaw ang mensahe. Buhay ang bahay. Gumagalaw. Tumutugon. Lumakas ang mga bulong. Bumilis. Sabi ng babae. Narinig niya ang pangalan niya. Hinihila sa mahabang, mapanlibak na paos. Dinampot ng lalaki ang pinakamalapit, isang unan, nakakatawang sandata, at inihagis sa pader. Tumama, dumulas pababa, walang saysay. Sandali ng katahimikan. Sa kadahan-dahang bumangon ang unan, dumikit sa pader. Umangat at muling binitawan. Parang batang nagsawa sa laruan. Doon nabasag ang kanilang paliwanag. Hindi hangin, hindi ilusyon, hindi pagod. May naroon, matalino, mapaglaro, at malupit. Nagsimulang manalangin ang babae. Basag-basag ang tibok ng mga salita. Niyakap siya ng lalaki. Bumulong na aabutin nila ang umaga, na ililigtas sila ng liwanag. Ngunit habang sinasabi iyon, muling nagliyab ang parol sa labas, mag-isa. Umagos ang kislap sa mga siwang ng bintana, at higit pa ang ipinakita. Sa likod ng papel na screen, naroon na naman ang mga anino. Ngunit ngayon, hindi na sila dumaraan. Nakatayo silang magkakatabi. Hindi gumagalaw sa kabila ng pader. Matitikas na balikat. Bahagyang nakayuko ang ulo. Wari nakasilip sa manipis na papel. Mahina ang katok ng geta sa tabla. Hindi sila kumikilos. Naghihintay lamang. Nanuyo ang lalamunan ng lalaki. Muling sumigaw, "Panauhin kami!" Napilas ang kanyang tinig. Walang nangyari hanggang dahan-dahang tumagilid ang ulo ng pinakamalapit na anino. Mabagal, hindi natural. Yumuko paloob ang papel. Wari may bigat na dumidiin mula kabila. Kumapit ang babae, luha ang bulong. Pinapaalis tayo. Tumango ang lalaki, nilulunok ang panginginig. Ngunit hindi pa tapos ang bahay. Mula sa itaas, muling umalingaw ang bigat. Bumalik ang dragging, mas malakas, parang hinahatak, na muwebles sa hindi umiiral na ikalawang palapag. Umambon ang alikabok mula sa mga biga, tumama sa buhok at balikat nila. Tumingala ang lalaki. Itim lang ang kisame. Tumawid ang tunog, tumungo sa kabila, at huminto sa tuktok nila mismo. Napahiyaw ang babae nang muling umumbok ang tatami. Ngayon, may maitim na mantsang kumalat sa hinabing banig. Basa, malamig, sumisingaw mula ilalim. Amoy insenso at kung anong malangis na metal. Dugo o gayon ang ibig nitong iparamdam. Nagpadausdos ang dalawa papunta sa entrada. Tinabunan ng sindak ang alinlangan. Nakahanay pa rin ng sapatos. Nakaharap palabas. Gaya ng pagkakalagay nila. Ngunit ngayon, makapal na asin ang nakakalat sa bungad. Hindi manipis na wisik, matibay na guhit, parang hadlang. Hindi nila iyon ginawa. Napatitig ang lalaki. Sumilang ang haka. May naglalagay sa loob para hadlangan sila. Mula sa labas o mula sa loob. Umuga ang bahay sa isa pang hampas. Dumikit ang mga anino sa papel. Sabay-sabay na tumagilid ang ulo. Umakyat sa sipol ang mga bulong. Hanggang parang imposible nang huminga. Nagyakap ang dalawa. Kumalat ang takot. Gumuho ang realidad. At muli, dumulas ang shoji sa dulo ng pasilyo. Ngayon, walang anino. Walang kurap ng parol. Tanging bukas na pasilyo. Nagbubukas sa dilim na mas makapal kaysa gabi. Ang hanging dumaloy ay yelo. Sumasakit sa balat. Parang tumitibok ang bahay sa palibot. Bawat langit-ngit ay tumuturo sa bukang bibig na iyon. Sa unang pagkakataon, naunawaan ng dalawa ang totoo. Hindi sila tinatakot ng mga anino. Inaanyayahan sila. At doon nagbago ang lahat. Nakanganga ang bukas na pinto sa dulo. Itim at walang hanggan. Lumalamon maging ang bahagyang liwanag ng parol.
Nanigas ang dalawa sa entrada, hatak sa pagitan ng pagtakbo sa kalye o paglusong sa bungangang tila tumatawag. Mas malamig pa sa anumang gabing Kyoto ang hangin. May dalang amoy ng basang lupa at lumang insenso. Hindi ito basta buga ng hangin. Isa itong presensya. Nangalumata ang babae. Bumulong na umalis na sila. Kasing tindi ang takot ng lalaki. Ngunit may kakaibang linaw siyang nadama. Hindi lang takot, pagkilala. Naalala niya ang mga salita ng host. Ang malalim na yuko, ang bilin na ituring ng nakanahumihinga ang bahay. Ang bigat ng paalalang ikandado ang pinto. Noon, tila kabaitan. Ngayon, babala pa lang nakabalat kayong paggalang. Lumapit sila sa pinto. Nakaharang ang makapal na linya ng asin. Itinaas ng lalaki ang kamay. Ilang sentimetro sa ibabaw ng guhit. May kuryenteng mahina. Humuhuni na parang static. Hindi dekorasyon ng asin, proteksyon. Pero laban kanino? Laban sa nasa labas o nasa loob. Habang nag-aatubili, bumalik ang mga yapak. Mahihinang hakbang ng geta, diretso sa kanila. Sa shoji, lumitaw ang malabong anyo. Matangkad, nakatigil, nakatagilid ang ulo. Tumigil ang tunog sa tapat nila. Walang humawak, ngunit dumilim ang papel. Sumulpot ang perpektong bakas ng palad. 5 daliri, mahahaba, masyadong matulis. Umatras ang dalawa, ngunit hindi itinulak ang pinto. Nanatili ang kamay, kumikislap sa sinag ng buwan. Isa yung hudyat. Hindi pag-atake, kundi layon. Minarkahan sila. Biglang nagbago ang mga tinik. Hindi na bulong, kundi halos salita. Parang dasal, may kumpas. Parang tugma sa naunang langit-ngit ng mga yapak na paikot. Hindi pala paglalakad, isa iyong ritual. Ang bahay, hindi balisa, nagbabantay. Nakahandusay ang litrato sa tatami. Nakatingala ang mga mukha sa basag na salamin. Napako ang tingin ng babae. Sa ibabang sulok, halos di makita, may maliit na altar na kahoy. Gaya ng nakalampas nila sa entrada. Detalyeng nilamon ng panahon. Ngayoy ibinunyag ng buwan at takot. Nanginginig niyang itinuro. Sinundan ng lalaki. Sumilay ang liwanag ng pagkaunawa. Hindi lang bahay pampamilya ito. Isa itong memorial. Puok ng alay. Isang dambana na nagkunwaring tuluyan. Hindi lumang matsiya ang inuupahan ng mga panauhin. Pumapasok sila sa tirahan ng mga patay. Ang yuko ng host. Ang igting sa paggalang. Ang paalala sa kandado. Lahat ay nagbago ng kahulugan. Hindi siya magalang. Inihahatid niya sila sa pangangalaga ng tunay na may-ari. Mga may-aring hindi umalis. May saysay na rin ang kilos ng kapitbahay. Ang pagsara ng shoji. Mabilis at mariin. Hindi niya saklaw ito. Sapat na ang mga taon sa tabi ng bahay para matutuhang huwag makialam. Marahil may ibang panauhin na siyang nasaksihan. Marahil may mga hindi na rin nakaalis. Humabaw ang hininga ng dalawa. Hindi kailanman kanila ang pamamalagi. Bawat langit-ngit, buntong hininga ng papel, kislap ng parol, mga palatandaan sa wikang hindi nila alam. Nagsasalita ang bahay. At ngayon, naintindihan na nila. Mga sumalakay sila. At ang pamilyang nasa retrato ay kasabay nilang naglalakad. Ngunit, kulang pa ang katotohanan. Bakit nila isinilyo ng asin ang loob, hindi ang labas? Bakit parang dasal, proteksyon, ang himig ng mga tinig? Nanganganib ba sila? O pinapangalagaan laban sa higit na masama sa kabila ng bukas na pintong itim? Humangin ng mas malamig. Umalimbukay ang shoji. Muntik ng mapunit. Dumikit ang mga anino. Naluha ang babae. Kailangan nating abutin ang umaga. Niyakap siya ng lalaki. Mainit ang luha. Umaalpas ang pagkabuo ng katotohanang binuo nila. Hindi sila kailanman nag-isa. At higit pa, hindi kailanman para sa kanila ang bahay. Itinayo para sa pamilya. At hindi umalis ang pamilya. Nabago ang lahat. Hindi lang haunted ang pamamalagi. Mana ito. At bahagi na sila nito.
Sa tagal ng sumunod na oras, tumigil ang pagdasal. Huminto ang mga yapak. Umusal ang bahay ng hindi pangkaraniwang katahimikan. Bagaman may bigat pa rin ng mga matang nakamasid. Nagkulubong ang dalawa, nanginginig, nakamasid sa bukas na pintuan sa dulo ng pasilyo. Taimtim na dinadasal ang umaga. Nang unang sumilip ang mapusyaw na liwanag sa shoji, parang kaligtasan. Lumuwag ang hangin, parang binitiwan din sila ng bahay. Walang salita, nag-ayos sila. Hindi na nila ininang ang kumot ni tinapos ang tsaa. Layas lang ang mahalaga. Sa entrada, makapal pa rin ang linya ng asin. Sandaling nag-alinlangan, sa kanila tinawid. Nakaharap na ang mga sapatos palabas. Sa pagtawid, sumalubong ang init, parang mula anino tungo sa araw. Sa likod nila, lumalim ang katahimikan. Parang nagbuntong hininga ang bahay sa kanilang pag-alis. Hindi sila lumingon. Mabilis silang naglakad sa makitid na kalye ng Kyoto. Nagsisigawan ang mga tindero, amoy inihaw na isda, at matatamis na beancake sa hangin. Umuusad ang buhay na parang walang nangyari. Ngunit sa kanila, bawat tunog, bawat yapak, puno ng alaala. Di naglaon nang sinubukan nilang paniwalaan. Naguni-guni lang ang lahat. May natuklasan silang nagwasak sa pagtanggi. May ibang malalakbay na nag-iwan ng kahalintulad na salaysay sa mga lihim na forum at review page. Mga tasang dumudulas, mga yapak sa gabi, mga aninong dumidiin sa papel na pinto. Maging sa telebisyon, minsang tinawag iyon na pinaka-haunted na Airbnb sa Kyoto. Hindi na sila bumalik. Hindi rin nila ikinuwento sa pamilya o kaibigan. Ngunit minsan, sa hating gabi, naalala nila kung paano yumuyuko ang shoji. Kung paanong ang dasal ay tila humihinga ng kanilang mga pangalan. At ang pinaka nakakatakot ay hindi ang nakita nila, kundi ang hindi. Sapagkat sa pinakamadilim na oras, nang dumulas ang pinto sa dulo ng pasilyo, hindi sila pumasok. At hinding-hindi nila malalaman kung ano ang naghihintay sa lilim. Matiyagang naghihintay sa sinumang mas matapang o mas hangal na tumanggap ng paaanyaya. Ang dahilan kung bakit nakakagambala ang mga kwentong ito ay dahil payak ang umpisa. Isang kaakit-akit na machiya sa Kyoto, parang nasa postcard. Isang murang flat sa gitna ng abalang Hong Kong. Alok na hindi mo tatanggihan. Parehong may dalang ginhawa, kasaysayan, at tila swerte hanggang sa ang mga pader mismo ang magsalita. Sa Japan, mga yapak at ritual. Sa Hong Kong, mga pinto ang bumubukas. Mga gripo ang humahaginit at isang refleksyong hindi sa iyo. Magkaibang bansa, magkaibang tagpo, iisang payak na babala. Kapag masyadong perpekto, masyadong madali ang isang espasyo, may dahilan. May mga tahanang hindi kailanman lubos na bakante, gaano man kalinis ang pintura o kababa ang renta. At minsan, ang kabayaran ay hindi pera. Ang flat sa Prince Edward ay tila milagro sa unang tingin. Sa lungsod na mahal ang bawat pulgada. At ang mga landlord ay sumusukat ng unit na mas maliit sa parking spot. Parang biyayang lihim ang lugar na ito. Ilang linggo nang naghahanap ang pangunahing tauhan, nagsasala sa mga listahan, kung saan ang cozy ay kasing kahulugan ng aparador na may kama. At ang modern ay pintura lang sa gumuguhong pader. Dumating ang ad, sentro, bagong pintura, renta, halos parang mali ang baybay. Ngumiti ang ahente, kumindat, at minsan sinuswerte ka. Nakatayo ang gusali sa ibabaw ng kalye. Ang nakatilis na mukha ay nilaspag ng mga dekadang bagyo at alikabok. Tumatama ang kislap ng neon mula sa noodle shop at pawn shop. Hindi natutulog ang kapitbahayan. Dumara ang bus, kaluskos ng mahjong mula sa bukas na bintana. Huni ng mga walk mula sa hating gabi. Sa baguhan sa lungsod, nakaka-overwhelm. Ngunit nakakaengganyo. Ang tumira rito ay ang palunok
sa pintig ng Hong Kong. Pagpasok sa flat, una ay ginhawa. Kumikintab ang puting pintura, may amoy ang barnis sa sahig. Maliit ang banyo, ngunit malinis. Makitid ang kusina, ngunit magagamit. Hindi ito luho, pero sa ikinumpara, parang panalo. Ibinitin niya ang mga bag, binuksan ang maliit na bintana, at pinapasok ang maalinsangang gabi. Mula rito, tanawang masikip na kalye, maririnig ang huni ng MTR sa ilalim. Pakiramdam niyang nasa sentro siya ng lahat. Payak ang layunin, tahanan, katatagan sa lungsod na hindi humihinto. Malapit ang trabaho, magaan ang biyahe, at sapat ang renta para mabuhay, hindi lang mabuhay-buhay. Wala ng hostel na sobra ang singil. Wala ng shared dorm. 4 na pader na kanya. Ngunit sa unang oras pa lang, may kakaiba na sa hangin. Walang masangsang, walang litaw na mali. Ngunit mabigat ang himpapawid, parang masyadong matagal nakaselyo ang mga silid. Parang may kinulob ang pader na hindi natatakpan ng pintura. Nang kumurap ang ilaw, pagpasok sa banyo, napatawa siya. Lumang kable lang. Kalahati ng lungsod ay pinagtagpi-tagping kable. Iba ang himig sa gabi. Sa araw, ordinaryo ang flat. Isang maliwanag na tuldok sa gulo ng mungko. Ngunit, kapag humupa ang labas, ang fluorescent ng mga tindahan ay naiwalan ng asul. Ang katahimikan sa loob ay naging mahirap baliwalain. Hindi pahinga ito, kundi paghihintay. Parang may humihinga sa dilim. Tahimik ang unang gabi. Inilabas ang gamit, isinabit ang damit. Nagpakulo ng instant noodles. Normal ang lahat. Umuugong ang syudad sa labas. Ngunit tahimik sa loob. Nakatulog siya agad sa pagod. Isang detalye lang ang kumayod sa isip. Matigas ang kandado ng pinto. Lumang metal na click kapag sinasara, parang ayaw magsara. O, masama pa, ayaw magbukas muli. Nang tuluyang sumadsad ang trangka, masyadong malakas ang tunog. Dumagundong sa flat. Nanatili iyon sa isip habang pumapawi ang antok. Dapat biyaya ang flat. Kapit sa isa sa pinakamahal na lungsod. Ngunit bago matapos ang unang gabi, parang nag-iba ang timpla. Paanyayang may babala. Ang unang mga gabi sa Prince Edward ay dapat paninimbang, paghahanap ng ritmo. Pinilit niyang kumbinsihin ang sarili. Bahay na ito. Ngunit may ibang balak ang flat. Nagsimula sa ilaw ng banyo. Sa unang gabi, eksaktong 3:00, biglang sumindi. Hindi pa ilaw, kundi tuwid na click na parang may pumihit. Sumagitsit ang liwanag sa pasilyo at ginising siya. Inis, tumayo siya. Pihit ang switch. Nasa on kahit sigurado siyang pinatay niya ito. Pinatay, isinara ang pinto. Pinilit iwaksi ang kilabot. Madaling tanggihan kinabukasan. Lumang kable. Ngunit nang maulit kinabukasan, parehong oras, parehong kisap, napilayan ang paliwanag. Nagising siya at nakatitig sa bitak sa kisame. Hindi agad dumating ang tulog. Ikatlong araw, may dagdag na kakaiba. Sarado ang flat. Kapag umaalis siya, sapatos sa pinto, kurtina nakababa. Pagbalik, bukas ang pinto ng kwarto. Akala niya unay nakalimutan niya, ngunit maulit at maulit. Mga pinto at saradong bagay na nakabukas sa umaga. Umasim ang hangin sa pasilyo. May banayad na metal sa lalamunan. Pinakamabigat sa tapat ng banyo. Amoy kalawang o tuyong dugo kahit kuminang ang mga tile. Gabi ring iyon, sumirit ang gripo sa kusina. Manipis na daloy, mag-isa. Nagmamadali niyang isinara, pihit hanggang kumirot ang pulso. Pagkatigil, biglang sumirit ang gripo sa banyo. Umuungol sa lababo. Nakatingkayad siya sa gitna. Ang tugtog ng tubig ay lumaki. Parang masyadong malakas para sa maliit na puwang. Mabilis ding tumigil. Mas masahol ang katahimikan pagkatapos sobrang buo. Parang umuugong sa tainga. Kaya pa ring ipaliwanag. Mga tubo, kable, maruming gawa. Ngunit nang ang elevator ang naglaro, pumusyaw ang rason. Iisa ang lift, matanda at mabagal.
may mga gasgas na salamin. Sa ika-4 na gabi, pagkabili ng grocery, bumukas ito. Walang sakay. Pindot sa palapag. Huminto ito ng isang palapag ng mas maaga at bumukas sa pasilyo ng flat niya. Walang tao. Hindi niya pinindot yon. Umulit kinabukasan. At muling inulit. Palagi humihinto sa palapag niya. Parang may hinihintay. Bawat maliit na pangyayari, may maaaring dahilan. Ngunit magkakapagdikit, malinaw ang padron. Flat na nagigising sa gabi. Mga pinto na bumubukas. Tubig na umaagos. Ilaw na sumisindi sa parehong oras. At lift na naghihintay sa wala. Pagsapit ng dulo ng linggo, naging hinala ang pagkailang. May mali. May nananatili. Hindi niya maiwasang isipin na ginagamit ang flat. Nasa ilalim ng pintura at murang renta ay may katotohanang hindi sinabi. At malapit na niya itong malaman. Mabilis na lumubha ang lahat. Ang dating kapritso ng lumang gusali ay naging padron. 3:00 pa rin ang ilaw. Biglang humahaginit ang gripo. Bumubukas ang mga pinto. Bawat umaga, parang may dumaan sa loob habang natutulog. Dumating ang mga refleksyon. Isang gabi, nagsipilyo siya. May gumalaw sa salamin. Hindi sariling anino, kundi mas madilim na hugis sa likod mismo. Nakatayo sa bungad ng pinto. Matangkad, hindi malinaw. Paglingon niya, walang tao. Ngunit sa salamin, naroon pa ang bakas, unti-unting naglaho. Iniwan siyang hinihingal sa taas, isa sariling maputlang mukha. Lumamig ang hangin. May damp na metal sa pasilyo. Hindi matanggal ng mainit na paligo. Ang amoy kalawang ay kumapit, pati pagkain. Lasa'y may kakaiba. Imposible ang mahimbing na tulog. Kahit anong alarm, muling magsiset sa 3:00. Iyon din ang oras ng ilaw. Ang gusali parang kasabwat. Patuloy ang lift. Sa ritual, hihinto sa palapag niya. Minsan, hating gabi, bumukas ang pinto. Walang tao, ngunit may marahang yapak sa kanto. Pagsilip, walang laman, ngunit mabigat ang amoy. Sa isa sa mga gabing iyon, may nakasalubong siyang matandang kapitbahay. Kuba, mahinahon. Maamo ang mata, ngunit mabigat ang mukha. Parang may awa o babala. Mahinang tanong. Alam ba niya kung bakit mababa ang renta? Nahihiya siyang umiling, hindi nagtatanong. Umiling ang babae. Itong flat, marahang sabi. May namatay dito. Hindi payapa, hindi natural. Sumapol ang bigat. Sa Hong Kong, ang unnatural death ay higit sa krimen o aksidente. Ibig sabihin, hindi matahimik ang espiritu. Iniiwasan ng lokal. Tinatakpan ng realtor ng pintura at diskwento. Bahay na makikita mo lang kung dayo ka. Nabago ang lahat. Hindi milagro ang renta, pain. Hindi sira ang amoy, latak. At ang aninong sa salamin, hindi lokohin ng mata. Ang dating umuupa, hindi kailanman umalis. Pagkaraan noon, humaba ang listahan, hindi lang salamin, kundi bintana. Habang kumakain, makita niyang may aninong nakatayo sa loob ng salamin. Nakayukong ulo. Paglingon, wala. Sa flat, parang pitag. Ang alarm ay nagsiset mag-isa. Ilaw ng banyo ay nagpipilit sa ritual. Hihinto ang lift, parang may alam. Maging ang bagong pintura, mabilis nang nagbabalat. Sumisingaw ang lumang mantsa. Ayaw magpabura ang nakaraan. Umalingaw-ngaw ang babala ng kapitbahay gabi-gabi. Mura nga, sapagkat walang tumitira. May namatay dito, hindi tahimik. Habang dumarami ang gabi, mas malinaw. Hindi payapa ang pagyao. May pagpipilian na siya. Manatili at isugal ang kasunod. O iwan ang lahat, pati deposito. Ngunit, wari-away, nais siyang panatilihin ng flat. Parang gusto ng isa pang residente. Pagod siya pagdating ng 9 na gabi. At doon tuluyang nabasag ang pag-iwas. Eksaktong 3:00. Sumindi ang ilaw. Matapang na puti. Umupo siya agad, gising at naghihintay. Umalulong ang telepono. Alarm na bagong reset. 3 haleko. Hindi niya ginalaw. Nakapako ang mata sa liwanag sa pasilyo.
Pinakikiramdaman ang katahimikan. Hindi lang ilaw ngayon. Nagbago ang hangin, metal na lamig, parang dugo sa lalamunan. Bumaba siya sa higaan, kumakabog ang dibdib, at tumapak sa pasilyo. Bukas ang pinto ng banyo. Sa salamin, kumikinang ang ilaw. Ngunit sa refleksyon, may iba. Isang madilim na figura, nakalambitin sa bungad, nakayukong balikat, nakatagilid ang ulo sa hindi natural na anggulo. Nanigas siya, kita sa salamin, ngunit walang tao sa pintuan. Bumulwak ang hininga. Dahan-dahang kumaway siya, makasarili sa katangahan. Lumitaw ang kilos niya sa refleksyon, at gayon din ang figura. Umigtad ang ulo, parang tumutugon. Bumulusok ang takot. Sinara niya ang pinto ng banyo. Patuloy ang puting liwanag. Sa bitak sa ilalim, dumapa siya sa sala. Hawak ang telepono na parang salbabida. Ngunit patay ang screen. Di gumagana. Tumunog ang elevator. Umalingaw-ngaw ang kalimbang. Bakal at mali sa oras na ito. Sumilip siya sa peephole. Huminto ang lift. Sa palapag niya, nakanganga ang pinto. Walang tao sa pasilyo. Ngunit may yapak, malambot, hinihila, hindi pantay. Papalapit. Bawat hakbang may gasgas ng mabigat na bagay. Umatras siya. Sumirit ang mga gripo. Sabay ang kusina at banyo. Umugong ang tubig hanggang umalingaw-ngaw sa flat. Kumurap ang mga ilaw. Sabay namatay. Tanging liwanag mula sa bintana. At roon sumulpot ang refleksyon. Ngayon, hindi na sa likod, kundi sa loob mismo ng salamin. Nakatanaw sa labas. Mas malinaw na ang figura. Matangkad, payat. Malabo ang mukha maliban sa dalawang hukay kung saan dapat ang mga mata. Dumidikit ang katawan sa salamin. Yumuyuko ang bintana paloob, parang nakatutok sa silid. Umatras siya, nanginginig, habang ang hamog ay kumakalat sa salamin mula sa loob, na parabang humihinga ang figura roon. Sumigaw siya, kinain ng ugong ng tubig. Sabay tumigil ang mga gripo, tahimik. Kumurap ang ilaw sa banyo, namatay. Lumamon ang dilim. Akala niya tapos na. Ngunit umungol ang pinto ng kwarto. Bumukas mag-isa. Sa loob, dumaga ng lamig, parang sulidong hangin. May anyong nabubuo sa sulok, unay anino, saka mas mabigat. Dumadapa, umaayos na tumayo. Umalingasaw ang kalawang. Kumislot ang figura. Nakikibakang ituwid ang ulo. Bumulong siya. Ano ang gusto mo? Sumagot hindi sa salita, kundi sa telepono na biglang nag-vibrate na parang mabubuwal. Sumindi ang screen. Nag-iisang mensahe sa alarm app. 3:00 AM. Paulit-ulit. Hanggang mapuno ang buong screen ng mga numero. Sumiklab ang linaw. Hindi basta sira ang flat. Nakatali ito sa oras na iyon. 3:00. Hindi aksidente. Oras ng kamatayan. Panahon ng huling paghihinga ng dating umuupa. Nililito ang gabi. Inuulit ang wakas, gabi-gabi. Nanlambot ang tuhod niya, lumapit ang anino. Hingang parang basag na salamin. Ilang hakbang na lang ang pasilyo. Ngunit ayaw gumalaw ang katawan. Biglang pumasok sa isip, marahil ang asin sa Kyoto, ang yuko ng host, ang bulong ng kapitbahay. Hindi para hadlangan ng patay, kundi para pigilan ang buhay sa pagpasok sa pag-aari na ng patay. Ang refleksyon, alarm, yapak, elevator. Hindi para takutin palayo, kundi para anyayahan papasok. Hindi kailanman kanya ang flat. Sana natili ito. At ngayon, gusto ng nangungupahang iyon ng kasama. Wala nang misteryo. Nagpakilala na ang flat. Ang figura sa bintana, ang alarm na nagsiset, ang yapak sa pasilyo, lahat tumuturo sa iisang katotohanan. Hindi basta murang apartment sa gitna ng Hong Kong ito. Tirahan ito ng isang kamatayan. Alok na para sa hindi nakakaalam lamang. Ngunit hindi nagdala ng kaligtasan ng kaalaman. Lalo pa nitong pinataalas ang sandali. Umalingaw-ngaw ang mga salita ng kapitbahay. Hindi natural. Nakamatayan. Hindi sakit. Hindi aksidente. Marahas, bigla,
Walang hustisya. Kamatayang ugat sa espasyo. Gumagawa ng bitag. Hindi bumibitaw. Nanginginig siya sa sala. Parang kumakapit ang flat na parang bisig. Nagblink ang telepono. Napatay. Pumuti ang dilim sa pader. Parang buhay. At muling kumalansing ang elevator. Bumukas ang pinto. Hindi naglaho ang tunog. May mga bagak. Hakbang. Mabagal. Sukat. Lumalapit. Ayaw niyang tumingin. Ngunit pinilit ng likas na udyok. Tumitig sa peephole. Una, walang tao. Ngunit habang humahalimuyak ang hininga sa salamin, may gumalaw. May figura sa labas mismo ng pinto. Nakayuko ang ulo. Di natural ang anggulo. Nakakubli ang mukha sa anino. Ngunit habang tinititigan niya, hindi siya estranghero. Siya ang refleksyon. Ang figura sa pinto, ang nakita sa salamin, sa bintana, palaging nakatanaw. Sumaklang ang katotohanan. Hindi imahe ang refleksyon. Ang dating nangungupahan ito. Hindi umalis. Hindi nakakulong sa salamin. Ginagamit ito. Sumisilip. Naghihintay ng sandaling makatawid. Umatras siya. Umuugong ang pulso. Bumigat ang hangin. Parang kumpirmasyon. Ang murang renta. Bagong pintura. Ngiting walang paliwanag. Pandaraya iyon. Hindi siya umupa ng apartment. Umupa siya ng eksena ng kamatayan. May saysay na rin ang amoy. Hindi damp. Hindi umuusok na tubo. Kundi bakas ng dugo. Ang huling sandali ng nakaraang nangungupahan. Nakaukit sa hangin. Hindi mabura ng pintura. At ang oras, 3:00, gabi-gabi, oras ng kamatayan. Ang alarm, ilaw, yapak, muling pag-ulit. Paikot na hindi makawala ang espiritu. Ininihihila nito ang bagong nangungupahan sa siklo. Doon lang niya nakuha. Hindi siya pinalalayas, pinaaalalahanan. Bawat pintong nagbukas, bawat gripo, bawat hintong elevator, paanyaya. Mga ensayo, inaakay ang bago. Papunta sa kaparehong wakas. Alam ng kapitbahay. Kaya maingat ang babala, sapat para magtanim, hindi para mahila. Nakatira siya sa tabi, hindi sa loob. Matagal na niyang alam na may ibang may-ari ang flat. May-ari na hindi pwedeng paalisin. Sumandal siya sa pader. Dumulas pababa. Umupo sa malamig na sahig. Mababaw ang hininga. Bawat tunog, ugong ng lungsod, ungol ng tubo. Bahagyang kisap ng bumbilya, pag-aari ng patay. Magkakabit na ang piraso. Walang ginhawa. Nagbago ang bigkas ng lahat. Ang pinto ay hindi lang bumukas. May tumawid. Ang yapak ay hindi random. Ito ang huling pag-ikot. Ang refleksyon ay hindi lokohin. Sulyap iyon sa totoo. Na naninirahan pa rin ang nangungupahan, balisa, hindi tapos. At pinakamasahol, ang katahimikan pagkatapos. Sa unang beses sa maraming gabi, walang sindi, walang gripo, walang alarm. Perpektong tahimik, na para bang nakikinig ang flat. Naibunyag ang totoo. Ngunit hindi pa rin alam kung ano ang nais ng espiritu. Paalisin, angkinin, o tiyaking mauulit ang kwento ng hindi natural na kamatayan, magdagdag ng isa pang nangungupahan. Mas mabigat pa sa anumang tunog ang tanong na iyon. Hanggang sa hindi na matiis. At sa kaibuturan alam niya, hindi siya maaring manatili. Kinabukasan, hindi na siya naghintay. Mas malamig ang flat. Mas mabigat ang katahimikan. Nangangatog ang kamay niyang nagsisiksik ng damit sa maleta. Walang pakialam sa ayos o maiiwan. Bawat zipper, bawat kalansing, masyadong malakas, parang naririnig ng mga pader. Sa pinto, muli siyang nilabanan ng kandado. Umangal na parang nais siyang pigilin. Pinilit niya, kumabig, at bumigay din. Lumabas siya, nakasuot na ang sapatos, kinaladkad ang maleta. Magaan ang hangin sa pasilyo, ngunit nakabukas ang elevator, naghihintay. Sa salaming pader, dalawa ang refleksyon, ang isa'y nasa likod. Mas madilim, nakayuko ang ulo. Tumanggi siyang sumakay. Binuhat niya ang maleta sa hagdan, bawat baitang umuungol sa kanyang apura. Sa kalsada, hindi nagbago ang lungsod.
Sumisigaw ang mga tinderong nagtitinda. Umaalingaw-ngaw ang trapiko, parang walang nangyari. Ngunit alam na niya. Iniwan niya ang deposito. Hindi na nagbalik. Hindi sinabing bakit. Ngunit minsan, kapag umuugong ang telepono nang walang dahilan, tila pareho ang tunog, paalala, babala, at ang kumakaskas na alaala ay hindi ang refleksyon, kundi ang padron. Mababa pa rin ang renta, bago pa rin ang pintura. May darating pa, may papansin ng ad at aakalain nilang jackpot. At pagsapit ng 3:00, magigising muli ang flat. Uulit ang kwento. Maghihintay ng pasyenteng handang sumama sa hindi umalis. Sana'y nagustuhan mo ang mga kwentong ito. Kung nagustuhan mo at nais mo pang makinig ng iba, mag-subscribe ka at i-on ang notifications. Halos araw-araw akong nag-a-upload. Naway nasa mabuti kayong lahat.